Ang tunay na pastol, 10 verse 6 hanggang 43. Tandaan ninyo, ito ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto'y nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inalabas sa kulungan. Kapag nailabas na siya, nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinasabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Si Jesus ang mabuting pastol, kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga nagnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na mas ganang lubos. Ako ang mabuting pastol. Naalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahang ay tumatakas sa pagmay dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito, kaya't sinugaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya pa libhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan. Ito'y kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito, minamahal ako ng Ama sapagkat inalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kung muli. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Dahil sa mga panalitang ito, bahagi muli ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo na babaliw siya. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Itinakwil ng mga Hudyo si Jesus taglamig noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang piyesta ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng maliwanag." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa.
nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin. Ninuman ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapas tangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapatay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi kong mga Diyos kayo, tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at sinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagpagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyong maniwala sa akin, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama. Kaya tinangka naman nilang dakipin si Jesus, ngunit natakasan niya sila. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na dating nagbabautismuhan ni Juan. Natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, walang ginagawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinasabi niya tungkol sa taong ito at dooy maraming sumasampalataya sa kanya, kay Jesus.